Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Hello, te? Oo, ha? Okay lang. Tumaingat ang mga bata, ha? Opo. Sabi mo yung sekretary, nahirapan ako, ha? Opo. Ulat ko na lang, ha? Utusan itong body. O, sige po. Ang inyong napapakinggan ay aktwal na pag-uusap ng isang kasambahay sa isang impostor. Hindi pangkaraniwang pag-uusap na ito dahil ang nasa kabilang linya ay isang miyembro ng Dugu-Dugu Gang. Nobyembre, nung nakaraang taon, nang makilala ng bitag si Margie, 20 taong gulang at namamasukan bilang kasambahay sa Parañaque. Hanggang sa kasalukuyan nakakulong pa rin si Margie dahil sa salang qualified theft. Biktima si Margie ng grupo ng Dugu-Dugu. Wala po talaga akong kasalanan. Kahit patayin pa po nila ako, wala po akong maituturong tao. Kasi po, hindi ko po alam eh. Hindi ko po kilala kung sino yung binigyan ko nun eh. Ito yung klase na tinatawagan ng katulong ng suspect at sinasabing nabangga, na aksidente ang kanyang amo. At doon binibigay ang instruction sa katulong. Dahil ang katulong ay naging sunod-sunod doon sa tumawag, siya yung naiipit. Kalagitnaan ng buwan ng Marso, isang kasambahay naman ng bitag staff ang nakatanggap ng parehong tawag ng estilo ng Dugu-Dugu. Ano bang nangyari? Una, may tumawag? Opo, ano ba yan? Babae yung unang tumawag. Tapos sinabi ko tuloy yung pangalan, sa pangalan ko. Sabi niya na, sino daw may kasama ko dun sa bahay. Sabi ko mga bata lang. Nung pangalawa, tumawag ulit, bakla na sinabi niya, disgrasya daw si nakilala niya yung pangalan ko, doon ako nagulat. Ano mga tinanong niya sa iyo? Yun po, nasaan po daw si ate ko. Sinabi ko, nasa trabaho. Tsaka sino daw kasama ko. Sabi ko, mga bata lang. Agad kumilos ang bitag kasama ang grupong Team Lambat. Pinagplanuhan ang sunod na hakbang ng bitag. Mula sa katulong, yung sinasabi ng katulong na may tumawag na yung kanyang amo, na disgrasya. So, you start recording everything na sasabihin niya. Wait until the instructions comes out. Ang instruction, yun ang killer part kasi sasabihin kung magkanong perang dadalhin. Pero dito sa parting to, yung suspect dito, walang kamuwang-muwang kung gaano kayaman o gaano kaano. Parang suntok sa buwan. So, I don't know kung either may alam siya sa kanyang subject. Alam kung sinong kanilang bibiktimahin. So, alam din kung ano yung mga alahas, yung cash na meron sa bahay. Para ma-consummate yung krimen, every transaction, step by step, dapat mapakita natin. Papadala natin sa bahay ni i-document. What is important is marinig at ma-document on cam, on tape, lahat yung sinasabi niya, lahat yung panloloko niya, lahat ng pinagsasabi niya. Isang undercover ng Team Lambat ang pumunta sa bahay ng aming staff na tinawagan ng Dugu-Dugu Gang. Pakinggan ang panlilinlang ng mga miyembro ng Dugu-Dugu na nasa kabilang linya. Hello po? Ayan, so, good afternoon. Is the resident of Ito po. Anong pangalan? Maricar po. Maricar. Opo. Oo, kasi Maricar, ako yung secretary dito sa City Hall, ni Atty. Vivencio de la Cruz. Kami yung tumulong dito kay Ma'am Vivian. O, kasi gusto ko muna sa iyo, Bali, para maintindihan mo rin. Kasi ang tingin dito ni ate mo, huwag ka na lang na munang mahingi daw dyan at huwag ka mamimila, ihahan. Opo. Kasi ito, nandito si ate mo ngayon dito sa Bureau. Kasi at nagkaroon kasi ng problema, Bali, ha?
Opo, kaya. Kasi ba, at based on the investigation in our first officer, kasalanan nila ate mo ang nangyari dito ba? Opo. Ngayon, dito ba, at yun ang una kasi nila sa sakyan, Colonel pala yung may alam yan nila ate mo, ha? Opo. Ngayon yung anak ng na 10 years old, pinapos sa hospital, hanggang ngayon hindi pa rin nagkakamalay, ha? Ano ba? Opo. So, tagal ka na ba dyan, ha? Kinamangit yan? Matagal na po. Ang tagal na gusto ka, katulad ng sabi niya dito, Dad? Opo. Service na sinasakyan nila na wala sila ng preno, ha? Ngayon, Opo. kung ngayon yung nabagyan nila, wasak na wasak yung sasakyan, so yung tao nila sa hospital. So, nakikusap na lang sila ate mo na para wag na lang siyang skandalo. At ayaw niya may madami pa sa pamilya niya, ha? Opo. Kasi kuya po yung asawa niya. Wala po. Nasaan yung asawa niya? Nasa abroad po. Ginamit pa ang pangalan ng dalawang network para paniwalain ang kasambahay. Kasi ata na dito na yung taga-ibigay at saka stop ng GMP7 niya. Opo. Nasa klinik daw ang kanyang amo. Hindi alam ng miyembro ng Dugo-Dugo kasalukuyan nagmo-monitor ang amo sa tanggapan ng bitag dahil empleyado namin ito. Nahirap siyang magsalita. Opo. Kasi yung kulat ka dito, babasahin ko na lang daw sa'yo. Sige po. Kasi nilasabihin siya sa importante ba? Sige po. At ang popular na stilong gamit ng Dugo-Dugo Gang, At pag nakita mo yung pera, pakibilang mo na lang doon sa bitabi ng mga alahas ko. Pag daw nakita mo, bumalik ka raw agad sa telepono, ikapagsabi ka ni ate mo, parang hindi dito ni attorney na magkano mo yung babayaran mo nila, ha? Sige po. Sabi ko dito, kaya lang 3,000 lang yung kakitadala niya dito, Sige, ha? hanapin ko po. Okay, bumalik ka kaagad sa telepono ba? Pag nakita mo, ha? Opo. lalong sumiglang manloloko kausap ng kasambahay nang sabihin nito na dolyares ang pera ng kanyang amo. Hello po, may nakita na po akong pera. Saka dollars po. May nakita kang pera at dollars. Opo. Ano nakita? Sa drawer po. Sa drawer. Opo. At pero nakita mo yung cash doon. Kakano mo yung pera nakita mo doon. Marami po eh. Ano po, tag 1,000 po. Anong dollars yung nakita mo? Ano po, US dollar. US dollar. Opo. Ang telepono. Dalhin ko sa... Saan ko po dadalhin? Dali mo lang sa telepono cash na. Opo. Okay. Hello po? Sabi niya una, magkano daw yung pera? Sabi ko, hindi ko po alam, pero madami po to eh, tag 1,000. Sabi niya, tag 500 po, hindi po, tag 1,000, saka dollar. Sabi lang, narinig ko lang yun, nung last itlagay ko daw yung pera sa telepono. Yun daw eh. Isang oras ang lumipas, hindi na tumawag ang mga suspect ng Dugo-Dugo Gang. Kaya't sinubukan ng bitag na tawagan na mismo ang mga ito, subalit Ito naman mo. narito ang mga babala ni Colonel Nelson Yabot sa mga kasambahay na nakakatanggap ng ganitong uring tawag mula sa miyembro ng Dugo-Dugo. Sa isang pamilya, no? Since ang katulong isa na sa miyembro ng pamilya yan na dapat ino-orient ang amo na kung may tatawag na may gantong ganon ay nowadays marami na tayo, may mga cellphone na ang bawat tao sa atin dito so dapat natawagan muna niya yung cellphone na yun, kung mag-ring makausap niya, sir, may tumawag dito, na-accident daw po kayo. So, na-check. Dapat ang katulong, i-orient kung sino-sino yung mga kamag-anak na nandito o nasa abroad. Kasi kalimitang may nagpapanggap biglang kamag-anak ako ng amo mo, ako si ganito, galing Amerika. So, yung nagpapakilalang kamag-anak, matagal na palang patay yun o hindi ko siya nakilala. At isa pa,
sa mga malaking subdivision, no, nakakapag seminar tayo sa mga gwardiya.